Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kakultura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas, mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Dali na Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisoan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, Dali na tukibonta ang Western Visayas. Kag subong nga adlaw mga kaabyanan, adlaw kita sang Miyerkules, Tukibon ang mangugar. Mayo 27, 2026. Ibaluon ta Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Western Visayas. Tukib, Akong inyo katukib, Hope Torrechante. dali na Tukibonta ang Western Visayas. And as always mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Sa siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na Subong nga episode sa programa Tukib, mga kaabyanan, espesyal na naman, no, bangod subong, pagaupdan kita sang duha ka innovators or inventors gikan sa province of Capiz. kultura. Tukib, Updan kita sa mga engineers from Capiz State University. tukibon ang mga solusyon sa problema. Yes, you heard that right mga kaabyanan. Tukibo ng mga solusyon sa problema bangod ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon nagahatag sang mga solusyon, no, sa mga problema sa aton nga komunidad. Siyensya kag teknolohiya. And ang invention gani sang aton nga mga dinapit, no, diri sa programa Tukib subong nga episode Western Visayas. Tukibon, makabulig, no, para sa mga komunidad. But sinobala, no, ang mga makabenepisyo kasaysayan kakultura. sa coconut fiber machine, no, nga ginhimo, no, sang mga Visayas. innovators gikan sa Capiz State University. Baluon naton ang nangin inspirasyon, no, sa paghuman sa nga nasambit nga imbensyon. Anong significance ni, no, for the community and for the industry. And syempre mga kaabyanan, ang inya nga inobasyon, no, nagdaog lang naman bilang second placer, no, sa Tuklas Award for Outstanding Invention, government funded sa DOST 2026 National Invention Contest and Exhibit. So
So congratulations no sa faculty sa Capiz State University nga sanday Engineer Monalyn Oloroso kag Engineer Marilyn Bernabe. Sila ang duwa ka mga engineers nga makaupod naton sini nga aga no dugay-dugay no live via Zoom Ang mga solusyon diri sa programa Tuki. Bantayan mga kaabyanan no kay madamo kita sang tukibon sa aton nga duha ka dinapit. Lakip na dira no ang inspirasyon, mga challenges nga na-encounter kag kung kay sino nila gina-dedicate no ang ining coco fiber twinning machine nga ila nga na-develop. kultura Siyempre, lantawan nato, no? Ano ba lang kinalain sang ilang makinarya kon machine, no? Sa iban pa nga mga coco fiber twinning machine. So, thank you, no? Kay sa Department of Science and Technology. Looking on the Western Visayas. Kay dito naton unang nabalaan, no? May ara sang outstanding nga mga innovators nga nagpangibabaw no sa 2026 NICE sang Department of Science and Technology. So stay tuned mga kaabyanan, but before that, of course, i-check anay naton ang lakat sang panahon kag ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan, pamatian ta no ang pinaka-latest nagikan sa aton nga DOST Pag-asa Hibaluan kag DOST FIVO. yan, alerto kita, Duwa ka mga opisina nga nakatutok no. May dako nga papel para sa safety no sa aton nga mga kauturan. lakat sang panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. So yari na sa ato niya piyak nga linya si Ma'am Leonor Silvestre para maghatag sa ato no sang pinaka-latest sa lakat sang panahon gikan sa DOST Pag-asa. Ma'am, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Miyerkules, May 27, 2026. Southwesterly wind flow ay nag-aapekto sa may Palawan kag western section of Mindanao. Trough of tropical depression naman ay nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang Mindanao. So ang ini nga tropical depression ay ginamonitor natin niya sa outside sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag as of 8 a.m. ang iya lokasyon ay may kalayoon 1,295 km east of northeastern Mindanao. May maximum sustained winds nga 65 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa north-northwestward at 10 km per hour. So, ang ini nga bagyo ay posible ning magasulod sa aton nga par on Thursday afternoon or evening, kag paghatagan natin siya sang local name nga si Bagyong Domeng. And then may posibilidad ini nga mag-reach niya ang typhoon category on Saturday, May 30. Kag manubo man ang tsansa nga mag-landfall ini sa katutaan natin. Dili naman sa Western Visayas ay mag-experiensya kata sa magulog-alumon, tubtub magulumon kalangitan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat, kag panaguob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest, nga magadalas ang makanay, tubtub makasara nga pagbalot sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 34 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:26 kaginang aga, kag magatunod ini alas 6:08 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa Iloilo Florida Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat.
Ma'am Yunor, no, diri sa aton sa Western Visayas, may na-eksperyensyahan na kita, no, nga mga pag-ulan-ulan. So ano ba lang buot silingon sini, Ma'am Yunor, no, are we near, no, sa habagat season and rainy season diri sa aton sa pungsod Pilipinas? Yes, mga pag-ulan-ulan naton ay tugay na sa mga localized thunderstorms, and then pa-transition naman kita. So, malapit na ang aton nga onset sa aton nga habagat season. Sa rainy season naton, Ma'am Leonor, no, paano gani naton gina-identify or ginatumod kung bala masulod na kita sa rainy season naton? Consistent bala dapat ang aton nga pag-ulan-ulan, and that's the time for Pag-asa to declare the rainy season or onset sang rainy season diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Yes, ma'am, may ara na nga kategory nga pag-declare natin sa onset sa aton nga rainy season, ma'am. Mga So, pila... most dapat sa aton nga pag-declare sa rainy season, may pila ka days nga consecutive nga maka-experience kata sa mga pag-ulan-ulan. Yes. And what about, no, sa aton nga habagat, Ma'am Leonor, no? Paano naton ginatumod kung bala habagat season na diri sa aton sa pungsod Pilipinas? Once prevailing ni ma'am aton nga southwesterly nga mga hangin, ma'am. And sa subong, anong prevailing sa aton diri sa pungsod, Ma'am Leonor? Well, diri man sa may Western Visayas, ang aton nga hangin ay direction niya from southwest, ma'am. So, pero may ara pangud nga presence ang northeast nga mga hangin. So, dapat prevailing niya southwest. With that, Ma'am Yunor, no, madamo gid nga salamat sa imo nga update, no, diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Welcome, ma'am, kag maayong aga sa inyo sa lawas. Lakat sang panahon, hibaluan ta. Na batian mga kabiyanan si Ma'am Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Safe, stay ready, pamatian na. By the way, mga kabiyanan, magdalagit sang payong, no, kapote para sa aton nga mga nagamotor, no. Lakat sang Kay anytime di naton mapakta nagabubu ang ulan bangod man sa mga localized thunderstorm, and syempre may ara kita sang ginabantayan ng weather disturbance. So aside sa init, no, mangin alerto man kita sa pagtupa sang ulan. Meanwhile, mga kaabyanan, sa bahin naman sang Bulkang Kanlaon, sandig sa bulitin sang DOST FIVOX, safe, stay ready, tatlo kapag bugas ang abo ang nabalhag, no, naglawig sa 4 tubtub 92 minutes ang ashing events dira sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Sa piyak nga bahin, 16 naman ang volcanic earthquakes, no, lakip na dira ang isa ka volcanic tremor nga naglawig sa 4 minutes. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan kahapon, no, May 26, yara sa 10,000 or rather 1,089 tons, no? And sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. ang panahon, hibaluan ta. Kanlaon bantayan, alerto kita. Stay safe, stay ready, pamatian. Stay safe, stay ready mga kaabyanan, magpabilin nga bantay, no, sa mga bulletin sang DOST FIVOX kag DOST Pag-asa kag magpamati, no, sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Safe, stay ready, pamatian. Philippine Standard Time 10:18 sa aga. Ibon ang mga solusyon. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga istoryahan ining coco fiber machine nga human, no, sa mga faculty members gikan sa Capiz State University. Nga nagdaog lang naman sang second place sa Tuklas Award for Outstanding Invention sa DOST NICE 2026. So makaupod natin later live via Zoom, tutukan mga kaabyanan
Ang aton nga interview with Engineer Monalyn Oloroso kag Engineer Marilyn Bernabe. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Maging fuel efficient sa wastong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening. My name is Gloria Diaz, Pinangco, Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
M, 1, 2, M. Paa, tuhod, balik at ulo, kita, kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Philippine Standard Time, 10:25 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Siyensya at teknolohiya. Tukibon, dali na. And as promised mga kaabyanan, Dali na. Tukibon, ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibalun ta. Kasay makaupod naton sini nga aga ang mga faculty, no? Mga innovators gikan sa Capiz State University. Kay a month ago mga kaabyanan, April 28, no, 2026. Nagdaog sang ikaduhang padya o kung second place sa Tuklas Award for Outstanding Invention sa DOST 2026 National Invention Contest and Exhibit ang nahuman, no, nga machine, ang Coco Fiber Twinning Machine sa Capiz State University. So subong nga aga istoryahan naton, no, ang ilang inbensyon, no, sa kapsu kon Capiz State University. Kag makaupod naton sini nga aga sanday Engineer Monalyn Oloroso kag Engineer Marilyn Bernabe. Hi ma'ams, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, maayong aga. Good morning. Yes. Thank you, no, kay Ma'am Mona and also kay Ma'am Marily, no, for saying yes diri sa amon nga invitation nga mapaalin to, no, sa publiko. Ano bala ining Coco Fiber Twinning Machine, no, sa Capiz State University. But first of all, congratulations, no, sa KAPSU kay Engineer Oloroso kag Engineer Bernabe, no, sa sining kadalagan, no, sa DOST 2026 Nice. So kamusta ang feeling? May expectations bala nga magdaog, no, sa 2026 DOST Nice? Mon? So sige, si Mamona. Okay. For expectations, yung preparaan gid man namon ini nga contest, no, before the date. So bali last year 2025, we represented the university in the Visayas cluster. So Visayas cluster is made of 4 regions. So dito nag-contest na kami, and we had 1 year to prepare for the national invention contest and exhibit. So yes, we prepared well for the contest and the exhibits, and naglaom man gid kami na with the technology that we had na maka-place gid kami sa NICE. Yes, kay Engineer Marily, no, do ano ka significant ini engineer, no, yung recognition nga nabaton sang team para sa Capiz State University?
dako gid ang bulig sini nga recognition sa amon kay ini makabulig sa amon para makakuha kami suporta, hindi lamang kay suportado naman kami sa amon university kundi suporta sa aton nga national government para mapabulig nga mas maamon nga ma-share namon ang amon nga technology sa aton nga mga intended users, ang aton nga coconut farmers. Kay subong abi ang amon technology ready na, ang amon na lang problema is ang acceptance kag ang pag-adapt sa aton mga coconut farmers wherein ginapangigid namon ang bulig sa aton mga government agencies. Also, isa man ini ka pamaagi nga masugid namon sa aton nga mga farmers nga sa Capiz State University, may mga technology kita nga pwede gid magamit para improve ang andang livelihood. Yes, actually isa gid ina no sa dako nga mensahe sang kadalag-an no nga mapabalo sa tanan, sa publiko, especially diri sa aton sa Western Visayas nga may technology no ang Capiz State University kag may igkasarang nga maghuman sa mga teknolohiya. And speaking of the technology no kay Engineer Oloroso, engineer, pwede mo bala ma-explain no sa simple lang nga mga terminolohiya, ano bala ining coco fiber twinning machine no nga inyo nga nahuman dira sa Capiz State University? Okay, ang coconut fiber twining machine or ginatawag siya naman nga Quarma, na muna siya ang iya nga brand name. Isa siya ka machine, patented machine nga ginagamit twist or twine sang coconut fiber into coir rope or yarn. So, ang bunot nga usually ginahaboy na ina siya sa coconut processing, pwede ina siya makuha ang bunot, kag pwede siya mahimo nga matwist, duwa ka function, ang ginaobra sang Quarmac, ginatwist niya ang fiber, and then ginatwine niya together ang duwa ka twisted fiber. So, ang machine nag-help siya nga mapadasig, kag mapahapos ang production sa aton ginatawag nga coir twine. Kag ang purpose ni is to help ang coconut farmers and small producers na mas efficient ang ila pag-produce ang coconut fiber twine. Although may nakita nga mga manual na mga machines like spinning wheel nga ginagamit, mahinay ini siya kag hindi di kalidad ang iya nga ma-produce nga rope o coir yarn. So sa Quarmac mas mapadasig kag quality ang ma-produce natin nga rope o yarn. I stand corrected. Ano siya gali? Pang coil, kundi twining, not twinning, no? So, isa lang gali kaen sa aton nga coco fiber machine. But, I am intrigued, no? Nga abala, Quarmac ang iya nga pangalan. Kag sino ang nagpangalan, no? Sang sini nga machine engineers. So, Quarmac kay ina siya halin sa coconut coir, kag machine, mac asin machine. So, ang machine ginagamit ang aton nga coconut coir para mahimo siya nga into a value added nga product. So, actually si Dr. Efren Mon, no? Ang nagngalan ang Mac kay mostly namon nga mga machine kinabutangan namon sang Mac para amo namon na daw may code kami nga muna. Pero I wonder, no, ma'ams, nga abala coco fiber processing machine, no, ang aton nga naisipan, kaya nga abala very significant gid ini ang machine nga ini sa inyo nga community dira sa Capiz, no, and also sa sektor sang agrikultura dira sa probinsya sang Capiz. Mon or Ikaw? Sige, sino ba? Si Ma'am Bern, I think. Okay, so actually, mostly natin nga mga farmers, ang aton sa Capiz are mostly coconut farmers. Nasairan man naton nga ang aton nga mga coconut farmers nagabilong gid sa mga low income family. Though nga pangabudlay sila sang dako, gamay man gyapon ang income, kag nabilong magyapon sanda sa mga poor people. So nakita naton yang aton nga mga bunot, ang mga nyog
mostly ginahaboy lang unsa or ginasunog, ginagamit magkopra, na kung sa diin nakita naton ang potensyal nga kung di siya gamiton naton nga i-value added naton siya, ihimuon naton siya nga twine, mas makabuli siya sa mga coconut farmers kay gadako ang ilang income. So out of waste material mahimo siya nga produkto nga kung sa diin makabulig kita nga makaduga ang income, at the same time makabulig kita sa aton nga environment para maproteksyonan ini siya. Kay actually studies na napakita nga mas manami gid nga gamiton ang aton nga geonets made from coir kaysa sa mga synthetic or sa mga simentado bala, kay mas maka-promote siya sa environmental nga good environmental conditions. Maging mas sustainable siya. Ma'am, doon gid man ka bugana ang niyog dira sa may probinsya sang Capiz. Actually, ang Capiz State University right now, siya nga siya ang gina-house kita sa most number of coconut germplasm sa world. So pinakaduro nga variety itnyog sa bilog na Pilipinas. As of now, pila gani mon ka mga coconut cooperatives daon sa Capiz, damo gid ya. So kung we could give each coconut cooperatives one warmak, siguro makabuligid kita sa atong mga coconut farmers. Kay Ma'am Mona, no? Ma'am Mona, doon kalawig ninyo nga na-develop, no? Ang choir mac, kung sakto nga ako niya pag-pronounce, no? Halin sa conceptualization, no? Or pag-spark sang ideya, tub-tub, no? Nga matapos, gidya ang aton nga panalawsaw tuhoy sa sininga machine. Actually, nag-start ini siya 2018 as nakita na nin siya namon nga problem among the faculty members na sang Department of Agricultural and Biosystems Engineering. And then gin-encourage namon ng amon students to come up with a thesis nga makaobra sila sang twining machine. So, under the advisory of Ma'am Bernabe, may duwa kami estudyante, Miss Michelle Villamor and Mr. Willard Uper, nga sila ang nag-thesis. So, amo to siyang pinakauna nga prototype, 2018. And then, nakita gid nato ng potential sa machine. So, in 2019, file siya for patent protection. And then, nag-umpisa na kami, kay nag-graduate naman namon mga estudyante, ginumpisaan na namon further develop ang ilang crude prototype nga nahimo. And malawig siya nga tinuig, no? So, siguro mga 2020 nakakita kami sang partner para matestingan siya in field. So, ginatawag na naman siya nga field testing or pilot testing. Dito gin-testing sa ulubrahan sang coconut coir twine ang machine para nga makita pa gid namon kung paano siya ma-improve. And then, na-improve siya 21-22. And then, naabot pa gid siya in 2024 sang nagpartner na kami with RU Foundry of Bacolod, isa sa mga dako nga machine manufacturers in the country. Kag dito pagid with the partnership mas na-improve kag naka-produce kami sang commercial prototype nga mas nag-ayo pagid ang machine. So malawig. I think 5 to 6 years. Yes, kalawig gali, no? Sang kadamo man sang ginagyan, sang machine, no? Tub-tub nga magdaog second place, no? Sa DOST 2026 NICE, no? Sa Metro Manila. Ma'am Mona, by the way, no? Anong ni sinino ang kinalain or nga abala unique ini siya nga klase machine compared sa mga other coconut processing machine nga ara man sa merkado? So ang mga ara sa merkado kag ginagamit sa pag-ubra sang coir twine, meron sila nga spinning wheel. So ang spinning wheel ginagamit siya para primarily para mag-twist sang fiber. So, gina-twist ina siya. And then, meron kita separate machine, yung tawag siya nga twining machine man. Kaya ang twisted nga fiber, mo to siyang i-input dito sa ila twining machine para matwine mo together to form a rope.
So there is a Quarmac or sa Capiz State University nga twining machine, obra na ni siya ang duwa ka function into one machine. Wow. So siya na ang matwist, at the same time nakasynchronize siya nga itwine niya man ang fiber. Improvement pa gid with our partnership with RU ang distribution sang fiber. So sang una this is also true sa iban nga machine, mano-mano ang pag-distribute, no? So kung mag-iba lang ang pulso sang naga-load sang fiber, magkaiba man ang quality. Pero subong meron na siya may gindugang kita nga makontrol na ang pagsulod sang fiber para nga palareho gid ang kalidad sang rope. I think may madugang man si Ma'am Burns sa Yes. ma'am? Yes, Ma'am Marilyn, go ahead. And we are proud nga ang aton nga product, ang aton nga cocotuay nga nahimo nagkapasa ina sa standard nga ginhatag sang DPWH para sa mga geonets. Ang iyang kadagkoon, diameter, kag ang iyang tensile strength. So kita komportable kita nga makahambal ng aton nga twining machine, hindi lang gapadasik produce pag isa sa mga consistent kag quality gid nga coco twines. Yes, eco-friendly na, no, quality pa ang produkto no nga mapatubas pinaagi sa Quarmac sa nga Capiz State University. Ma'am Marilyn, no, sa pag-develop ninyo sang sining nga machine, anong mga challenges, no, mga pagtilaw perhaps, no, nga na-encounter ninyo aside of course sa kalabaon, no, sang proseso nga inyo na agyan para nga mahuman na ang ining twining machine? Ang pinakadako gid guro namon nga nga challenge subong actually is ang acceptance ng aton nga mga farmer kag cooperatives sang aton nga product, aton nga technology. Kay bisan nakita nila nga mayo ang machine kag may kapasidad ini, ang mga farmers naton wala sang financial nga capability nga makabakal sang machine. So ang amon mostly nga is maka-partnership kami sa atong mga government agencies like ang aton nga Philippine Coconut Authority, kung sa diin makabulig sila sa amon para amon na extend ang amon nga technology. Kung sa technical side, gid namon nga mga trial and error para gid mapanami gid agad mapadugang mapataas ang amon efficiency, but then tanan man ato na sulbar naman namon. So mostly subong nga amon gid ni is ang amon gid nga distribution kag ang technology adoption. Hindi lang nasulbar, no, nangin madinalagon pa, no, sa competition. But ma'am, no, sa aton nga machine nga ini, klaruhon ko lang, pilot stage pa lang ini siya or ara na ini ginagamit na ini on the ground? Siguro si Mamona. Ang ini nga machine, ma'am, tapos nakita sa pilot testing or nakita sa commercialization stage. Wow. So nag-invite kami sa mga potential investors or mga government agencies na makabulig sa aton mga farmers to own unit of this machine. Kay ini siya, pwede na ini siya mabakal sa aton nga distributor sa RU Foundry. So, gatinanglan ang aton mga beneficiaries, the coconut farmers, ang kapital para makaagom sila sang sininga machine, and waiting na lang man ang aton distributor nga kung may order, kaya na gid nila makaproduce ang unit. Kaya na na-mention, no, acceptance isa ina sa mga challenge subong, no, nga ginapangatubang sa Quarmac naton sa Capiz State University. May I know, no, expensive ini siya compared sa usual nga ginagamit naton sa sa field, Mamona, Ma'am Marilyn. May investment cost, may dudako nga investment cost, pero sa amon nga prototyping na test naman ni namon, in the long run mapagwa lang kita sang gamay sang budget, pero in the long run makuha man na sang aton nga mga farmers ang ilang gin-invest kay taas man ang ROI, kagamay lang man ang payback period. Pero yun nga lang, medyo mataas siya kay
ang technology naton gin-adapt na sang RU Foundry kag sila na ang nagaset sang ang ato niya price. Yes, kiti commercialization na no ang Quarmac, and isa ina ka dako man nga mensahe no siling gani ni Engineer Rowan Hilonga before no nga ti gakinahanglan gid sang mga innovators ang aton nga region no Western Visayas, kag hindi lang dapat nagatapos sa research lang no, but at the same time dapat na market no ang mga technology. So ang Quarmac isa ka representation sang goal man no sang Department of Science and Technology. Ma'am no, speaking of DOST, do ano ka importante or do ano ka dako ang suporta nga inyo nabaton no gikan sa Department of Science and Technology, and of course gikan mismo sa inyo nga bulutuan Capiz State University? So, from Capiz State University, dako gid ang naging support sang Capiz State University. Even the previous administration under Dr. Edita C. Alfon, at that time, Dr. Linan, who is our president now, was the vice president man. So, mayagid kami nga full pack of support during the time na gina-develop ini siya nga machine. Until Dr. Linan eventually became the president, ang iyaman nga direction is really into innovation, ag ang mga innovation nga makaabot gid sa iya mga beneficiaries. With strong partnership with DOST, of course with Engineer Hilonga, na present ini namon nga technology sa iya personally, and so he found it interesting kag na-share mo naman sa iya nga isa namon ka challenge is ang commercialization. So with the help of Dr. Engineer Hilonga and the DOST team, napatigayon nila nga makamit or makapitch kami sang technology kay RU Foundry and other potential nga mga distributors. So from then, amo ginang isa sa mga dako nga nabulig ni DOST connecting us to the industry. So from that na himo ang partnership namon with RU Foundry kung sabiin mas na-develop naton ang machine into a commercial prototype, and naasikaso namon ang Fairness Opinion Board nga kinahanglan na siya nga proseso para magdiretso sa commercialization ang isa ka government funded nga technology. So with that, thankful gid kami with CAPSU and DOST. Yes, in other words no, linkages or gin-link no sang DOST ang aton nga CAPSU no sa industry para nga ti ma-commercialize no, mangin available sa market ang Quarmac no sang CAPSU. And siguro ma'am no, kung balikan naton ang tema sang DOST 2026 NICE, ara ina sa limitless innovation beyond boundaries. Siguro inyo nga personal perspective no, paano gin-reflect no, paano gin-reflect sang Quarmac ang tema nga limitless innovation beyond boundaries. Siguro si Ma'am Marilyn Anay una no. Actually sa aton nga tema na kami limitless kay we were able to pitch our invention hindi lamang sa aton diri sa Western Visayas kundi sa national competition, and it was na fed at live. So ang amon nga mga possible nga nakasayod sa aton nga technology naging limitless siya without boundaries. Also we're able to pitch sa aton nga mga intended users sa mga coconut farmers at sa mga cooperatives wherein nga sila gid ang amon nga target. So they give us the power to communicate ang amon nga technology is ready. Yes, kay Ma'am Mona no, para sa imo nga perspective ma'am no, paano gin-reflect sang Quarmac ang nangin tema man no sa DOST NICE? Okay, so I think for me, limitless beyond boundaries is a message through the Quarmac nga ang innovation wala gid siya sang limit even after
the many challenges. Kay permi namon na istorya ni Engineer Bernabe ang mga nagya namon nga challenges get until we came up to this stage or status of the technology. So with limitless for as long as my determination kag purpose kag to come up with the technology bisan ano pa nga challenges kay limitless man ang challenges possible gihapon nga mahimo ang technology kay ang imo purpose kag goal is ang makabulig ka sa komunidad. Yes, and if I may add, no, ang technology abi sang Kapsu is hindi lang makabulig sa province of Capiz but the entire Western Visayas and the entire Philippines, no, especially ngati ang nagapanguna nga palangabuyan sa aton nga mga pumuluyo diri, no, pagpanguma. So thank you, no, sa Capiz State University. Siguro ma'am, no, engineers, anong inyong mamensahe sa mga kabataan subong, no, nga nagatuyo man, no, nga mangin kaangay ninyo, mangin innovators, mangin engineers, no, mangin alagad sang siyensya kag teknolohiya? Sa mga young innovators, hindi ka mo mahadlok magpamangkot, mag-explore, kag maghimo sang ideas nga mahimo makabulig sa aton komunidad. Ang innovation wala nag-umpisa sa perfect nga concept, kay damo umagid kami ng mga challenges, kundi sa pagtanaw sa problema, kag pagtinguha nga masolbar ini. Hindi man kinahanglan nga high-tech gidayon kay ang mga panguntra namon sa NICE gani mga high-tech. Wow. Bisan simple lang nga idea basta may real impact kag makabulig sa tawo dako ni nga contribution. So hambali mamona importante gid ang perseverance kag patience kay ang innovation process puno sang failures, revisions kag challenges. Pero kung may passion gid man kita kag determinasyon, may mahimo gid kamo nga meaningful nga contribution sa aton nga society. Wow. Sa mga kabataan halin sa probinsya, bato lang kita, kay biskan sa province kita halin, makakumpiti kita sa national level. So, i-take ko diyang opportunity sa pag-encourage sa atong mga kabataan nga may interest sa innovation kag technology sa pag-enroll sa Bachelor of Science in Agriculture and Biosystems Engineering or Bisabi program diri sa Capiz State University, Burias Campus. Dire pwede ka mo maging future researchers, future innovators, inventors, kag of course entrepreneurs. So para makabuli kita sa pagdevelop sang agriculture pinaagi sa science kag technology. Yes, wonderful message, no, from Engineer Marilyn. Nga sila niya gani, no, ang innovation wala nag-start sa perfect, no, but rather continuous ni siya nga pagtuon, no, gina-refine tubtub nga makabulig sa aton nga komunidad. Siguro kay Ma'am Mona, no, after the national recognition, what's next for QuireMac, no, sa Capiz or sa Capiz State University man, no, Ma'am Mona? Through the NICE competition, kami mga na-meet no, mga personalities dito, and this coming June we will be presenting ang ining technology together with other machine technologies about coconut sa aton sa national level sa Philippine Coconut Authority. So mapresent kami dito sang sininga mga technologies together with the coconut twining machine. Masot kami sang support through the Philippine Coconut Authority nga hopefully makabenepisyo ang mga beneficiaries ng sininga machine paagi sa funding o kan budget ni PCA. So, siya nga ginapreparahan subong kung makuha namon ng trust and support ni PCA base ini nga technology makalabot gid sa mga beneficiaries. And of course, message man sa iban nga potential investors or venture capitalists kung may ara nga makabulig sa aton mga coconut cooperatives nga makaangkon man sila sang sininga technology. For example, open gid ang Capiz State University. Wow. Sa nga mga process. Kabay paano matigayon ang ginapangita man nga suporta, no, sa Kapsu or Capiz State University. Before we go, Engineer Mona, Engineer Marilyn, no, sino pa bala yung mga kaupdanan naton sa sining QuireMac, no, sinong nagabugos, no, sang team from Capiz State University?
So sa inventors team ang ating gina-compose namon ni Engineer Monalyn Oloroso. Together with us is Engineer Julito Albaladejo, ang former faculty man namon sa Bisabi program sa Capsugurias. Ang aton nga mga researchers nga si Michelle Villamor kag si Willard Offer. Yes. And sa commercialization, Yes. may ala pa ma'am sa commercialization team. Please continue, Ma'am Marilyn. Ma'am Mona, yes. Ang nagpatigayon sa commercialization, we have the tech transfer team of the Capi State University through Mr. French Dampog, Dr. Sinio Labado, Mr. Martland Villamor, and Ma'am Princess Lydia Fuentes, under the leadership man of our Vice President for Research, Dr. Leo Andrew Biclar. Yes. With that, ma'am, no, Ma'am Marilyn, Ma'am Mona, madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo gid nga salamat, mabuhay kamo sa Capi State University. Thank you. Ang mga solusyon sa problema. Nabatian mga kaabyanan ang aton nga mga researchers, innovators, associate professors from Capi State University. Sanday Engineer Monalyn Oloroso kag Engineer Marilyn Bernabe. Libuton tahi baruan ta kasaysayan ka kultura. Mga kaabyanan, naka-invento sila sang Choir Mac, isa ina ka cocoa fiber twining machine nga nagdaog, no, naka-secure sang ikaduha nga padya sa giniwat no nga Tuklas Award for Outstanding Invention sang Department of Science and Technology 2026 National Invention Contest and Exhibits ukon NICE. Nice naman talaga ang invention sang Capi State University. So, congratulations no sa Capi State University, of course sa team nila Engineer Mona and Engineer Marilyn, no. Ang the rest of the team ginabugusan man no ni Engineer Julito Albaladejo, no, Miss Michelle Villamor and Mr. Willard Offer. Ang mga lugar sa rehiyon, libuton tahi baruan ta kasaysayan ka kultura. Siyempre, no, hindi ini matigayon without the support of the community, Capi State University, and of course, the Department of Science and Technology. So, sa karon, no, commercialization stage na ang Choir Mac, ang cocoa fiber twining machine sa Capi State University. Amazing invention, no? Coming from the academe. Actually, kung lantaon naton sa Region 6, mga kaabyanan, kung obserbaran ng gid naton, no, kalabanan sa mga innovations, no, nga nahuman diri sa Region 6, product, no, sang academe, mga produkto sang mga bulutuan, no, mga state universities diri sa aton sa Western Visayas. Isa siyensya kag teknolohiya. And Engineer Marilyn was right, no, nga mag-remind sa aton nga ati ang mga innovations, no, hindi gid man na sila magsugod nga perfect. Siling gani nila, no, if ginrecall nila, no, ang ila na agyan, 2018 nagsugod ang ideya, no, nga maghimo sa isa ka twining machine. Kalaba, no, sang nangin proseso. Kaya gani sa aton nga mga kauturan, mga young innovators, young researchers, young scientists, no, reminder ini sa aton nga ang machine, ang teknolohiya, no, nagaagi sa proseso. Hindi pwede i-shortcut, no. Hindi pwede nga isa pa lang ka obra, no, perfect na dayon. For it to be perfect, no, or for it to be beneficial for the community, kinahanglan sang maid-id, no, nga
pagpanalawsaw o kon research, no, and at the same time ang paghinunanon sa mga benepisyaryo, no, sa mga mangunguma, for example, nga mabuligan sang sini nga teknolohiya. So kabay pa, no, magdamo ang mga pareho nanday Engineer Oloroso kag Engineer Bernabe, no, nga madugangan ang aton nga mga researchers, scientists, and innovators. Kahapon, mga kaabyanan, sa ginhiwat nga press conference or rather sa kapihan sa Bagong Pilipinas kung sa diin dinapit ang Department of Science and Technology, headed of course by Engineer Rowan Hilonga, na mention, no, ni RD nga may aras ang shortage sang scientist, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And with that, Mga solusyon sa problema pangabay naton, no, nga madamo pagid sa mga kabataan ang ma-pursue sang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Bisaya, Hibon, ang mga lugar sa rehiyon, libuton tahibaluan ta, kasaysayan ka kultura. Philippine Standard Time, mga kabyanan, 11 a.m. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagupo diri sa programa Tukib. Ang bantayan naman buwas, no, ang masunod nga episode sa nga programa kung sa diin talakayon naton ang direksyon, no, sa Department of Science and Technology. Gusto natin pasalamatan ng mga nagtutok sa Facebook Live, no, kag sa radyo sa 585 AM. Gusto mo natin pasalamatan ng atong mga katuwang technical. Diri sa studio, of course, si Sir Vermore Aventura. Kag sa transmitter, si Sir John Magallanes. Na-miss ka na daw naman diri, Sir John. Madawagin niya, salamat mga kabyan na naging kaupod ninyo, Hope Torrechante, kaginiang Tukib. Tukibon ta ang Western Visayas, lalina. Tukibon ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon.